Hello, Meg. Hi. Kumusta? Mabuting Kumusta ang iyong Valentine's night? Nagtatrabaho Yung gabi, tayo sa... Tinatanong ko yung gabi, hindi. Wala, trabaho pa rin. Oo. Oo naman. Wala ka naman dito. Oh, nasa Davao ako, pero work pa rin yun. Oo. Ako naman, nag-dinner kami ng aking wife sa labas. Iyon. Saan ang dinner? Sa labas ng bahay. Hindi, seryoso. Ang sweet mo naman. Bakit naman hindi ka na lang nag-prepare ng something? ng bahay namin. Oh, may candlelight. Oo, ha? Oo, syempre. Oh, talaga. Prepare pa ng wife ko yung para sa akin. Toka-toka kami. Naman. Kasi yung, sweet naman ni Queenie. Yung lugar namin is romantic kasi yung tapat namin. May bahay pero walang tao. Di ba? Romantic. Para pag nagkatakutan. Oh, yun. Okay, teka, bago tayo mapunta sa post-Valentine talk, maraming mga balita, mga sports. Yes. Siyempre, that Monday, Tuloy-tuloy pa din. punong-puno tayo. Okay, ready ka na? Ready. Alright, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-16 ng Pebrero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa Tido Landas. Di ko alam yun. At syempre, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Floyd Mayweather Jr. mariing itinanggi ang ulat na kasado na ang megabout nila ni Manny Pacquiao. Talk and text tropang texters flashy point guard Jason Castro nahirang bilang PBA Press Corps Player of the Week. Philippine Jiu-Jitsu team puspusan ang pag-iensayo para sa kanilang nalalapit na debut sa Singapore Southeast Asian Games. Team West namayani kontra Eastern Squad sa 2015 NBA All-Star Game. Japanese star Kei Nishikori kumumpleto ng 3-peat sa Memphis Tennis Open. American car buster Brant Snedeker kampiyon sa Pebble Beach National Pro-Am Tournament sa California. At unang pwesto sa starting grid ng 2015 Daytona 500 sa Florida, uukupahin ni 4-time Sprint Cup Series champion Jeff Gordon. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok ng sports balita. Narito na sa boxing. Isang araw matapos na magmunyi ang milyong-milyong fight fans, biglang nagbitaw ng nakakanismayang pahayag si Floyd Mayweather Jr. At ayon sa undefeated American fighter, hindi totoo ang ulat na pumayag na siya na labanan si Pinoy rival Manny the Pacman Pacquiao. Ang kabuang detalye ihatid ni Haji Caaminyo. Muling pinasinungalingan ni pound-for-pound claimant Floyd Mayweather Jr. ang ulat na kasado na di umano ang megabout nila ni Manny Pacquiao. Sa 2015 NBA All-Star Game sa Brooklyn, New York kanina, sinabi ni Mayweather na hindi pa sila pumirma ni Pacquiao sa kontrata, kaya't hindi totoo ang balitang tuloy na ang kanilang showdown. Sa panayam ng PTV Sports, hindi napigilan ni well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino na magbigay ng reaksyon sa pinakahuling pahayag ni Mayweather. Kasi lumalabas, Pacquiao sa grid, in principle, at muugong nga balita na okay na. Pero mapasahan ka ngayon, wala namang nakikitang pulidong kontrata. Puro amenable lang to the terms, but not really the contract itself is being shown by Bob Arum or any other credible party. Sa ngayon ay napabalitang ang rival networks na HBO at Showtime na lamang ang nag-uusap at minor details na lamang umano ng deal ang kanilang tinatalakay. And we have to cling on to this flickering hope. Sapagkat the moment may i-anunsyo na ika nga may makakalaban ng iba si Pacquiao at si Mayweather, naturalmente, tapos na ang anunsyo. Lalo na kung itong mga replacement opponents end up being having a contract. Sa ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng Team Pacquiao sa issue at sinasabing ipinapaubaya na lamang umano nila kay Mayweather ang pag-anunsyo ng itinuturing na biggest fight of the century. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, may positibong development na nangyari sa career ni former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona. Sa pahayag ng kanyang handler na si international boxing promoter Jello Ani, kasama na sa stable ni Al Haymon si Sonsona, kaya't posibleng mabigyan na siya ng big-time fights.
Narito ang report ni Ferdy Kalimag. Sumanib na sa stable ni famed boxing promoter Al Heyman si former world champion Marvin Sonsona. Ayon kay international boxing promoter Sammy Jello Ani, pumirma na sila ng kontrata kay Heyman ng taong sinasabing main advisor ni Floyd Mayweather Jr. at may hawak sa mga kilalang fighters tulad ni na Julio Cesar Chavez Jr., Danny Garcia, Amir Khan at iba pa. The risk depends on Sonsona, no? The outcome, no? So, ang sa akin, I still believe na that young age si Sonsona, I mean, there's such thing as mayroong time na I think he will really think twice na, oh, this is for my future, so I have to start working on this. Kasalukuyang tinatapos si Sonsona ang ensayo sa Las Vegas, Nevada bago siya umakyat sa pamosong Big Bear Training Camp sa California. Pero dahil makailang ulit ng tinalikuran ni Sonsona ang training camp, hindi lubos na nagtitiwala sa kanya si Jello Ani. I'm very positive what is happening in the training camp. Maganda. Kaya nga sabi ko, I told the boys, no, sabi ko, if everything will be in place, so maganda sana, tuloy-tuloy na. That's the reason why they have to stay long in America. In fact, the target right now, Sonsona will be staying here there for 1 week. Target ni Jello Ani na bigyan ng laban si Sonsona sa buwan ng Abril o Mayo. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines. Lipat naman tayo sa basketball. Umakyat sa share of second spot sa standings ng PBA Commissioner's Cup ang Talk and Text sa Tropang Texters. Ito'y matapos na maungusan nila ang Barangay Ginebra San Miguel 104-103 kagabi. May report si Ms. Rose Relioso. Nagrehistro ng back-to-back victories elimination round ng PBA Commissioner's Cup ang Talk and Text Tropang Texters. Ito'y matapos na gulantangin nila ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel 104-103 kagabi. Umiscore si point guard Jason Castro ng 31 points bukod pa sa paglista ng 9 assists. Naging susi rin sa panalo ng Texters ang ginawang steal ni Castro sa side court inbound play ni Mac Baracael sa closing seconds ng laro. Steady performance naman ang ibinigay ni import Richard Howell na tumikada ng 20 points at 17 rebounds. If we play defense this way and we play like this every game, then I think we've got a good shot. If we play this way every game. Dahil sa panalo, umakyat sa share of second to third places sa standing ng Talk and Text kasama ang Pure Food Star Hotshots habang nalaglag naman ang Ginebra sa share of 6 spot. Para sa PTV Sports, Rose Relioso, Partido State University. Samantala, dahil sa kanyang impresibong performance sa back-to-back victories ng Talk and Text Tropang Texters, si star point guard Jason Castro ang nahirang na PBA Press Corps Player of the Week. Unang pumukol ang tinaguri ang The Blur ng team high 16 points sa panalo kontra Barako Bull Energy noong Biyernes. Bago siya nagbaon ng 31 markers sa 104-103 come from behind win kontra Barangay Ginebra San Miguel kagabi. Sa katunayan sa match-up kontra Ginebra, si Castro ang nagselyo ng panalo para sa Talk and Text. At ito ay nang ma-intercept niya ng inbound pass si Mark Baracael kay L.A. Tenorio 2.8 seconds remaining. Sa ngayon ay nasa share of second spot sa standings ang Talk and Text at ang susunod na asignatura nila ay kontra NLEX Road Warriors sa Biyernes. Sa PBA pa rin, inukupan ng Meralco Bolts ang solo leadership sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na palawigin nila sa 5-0 ang kanilang unbeaten start sa pamamagitan ng pag-ani ng 86-84 hard-earned win kontra Global Port Batang Pier kahapon. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminyo. Pinasalamatan ni import Josh Davis ang Meralco Bolts coaching staff dahil sa tiwalang ipinagkakaloob sa kanya sa kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Kahapon ay kumamada ang 6'7" American slotman ng 33 points, 24 rebounds, 5 steals at 3 assists sa panalo kontra Global Port Batang Pier, kabilang narito ang isang game-winning shot. It's a credit to my teammates, really, for first of all, for accepting me on the team, and everybody's working hard and practice every day and trying to get better, really. Nangako rin si Davis na gagawin ang lahat para maihatid sa kauna-unahang kampyonato ang team.
I mean, they're happy right now, but at the same time, we're not content because we know we still have a long way to go. We really focus on executing. I do whatever my team asks me to do. If they want me to score, I'll score. If they want me to rebound, it's just whatever to do to help make the team win. That's what I'll do. Samantala, pinuri naman ni multi-titled coach Norman Black ang defensive presence ni Davis sa koponan. Well, he gives us what we need. He's not as big as some of the other imports. He's only 6'7", about 225 pounds, but he's very strong inside the paint. He rebounds the ball very, very well. He's a good shot blocker. He's a good defensive player, which are all things that we needed from our imports. So if he can score 20 points a game, that's a plus for us. But as long as he can maintain his defense and his energy, it gives us a chance to win. Hawak ang malinis na kartadang 5 wins against 0 loss. Kasalukuyang nasa ibabaw ng standings ang Meralco. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, opisyal nang tinanggap ng Board of Governors ang pagbibitiw sa pwesto ni PBA Commissioner Chito Salud pagkatapos ng current season. May report si Ms. Joanna Bumatay. Formal nang inanunsyo ni Attorney Chito Salud ang planong pagbibitiw sa pwesto bilang PBA Commissioner pagkatapos ng kasalukuyang season. Linggo ng gabi sa MOA Arena, humarap si Salud sa media kasama ang mayorya ng PBA Governors para kumpirmahin ang ulat na lumabas sa online media at PTV Sports noong Biyernes. Well, definitely I will continue to focus on this conference and my last conference. After that, a short break with my family, and then let's see what lies out there for me. Perhaps a different challenge. Sa panig naman ni PBA Chairman Patrick Gregorio, kailangan nilang kumuha agad ng kapalit ni Salud upang magkaroon nito ng sapat na panahon para makabisa ang pagpapatakbo sa liga. Sa Pebrero 26, inaasahang tatalakayin sa board meeting ang kriteriya para sa pagpili ng susunod na PBA Commissioner. Ito pong prosesong to ay mangyayari at hindi lalagpas ng end of second conference. Dahil po ang gusto namin sa PBA, sa discussion with the PBA board, meron na po tayong napiling bagong commissioner pagkatapos ng second conference para meron po silang sapat na oras para mag-turn over kay Commissioner Salud. Si Salud ang pangwalong commissioner ng PBA kung saan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakapagtala ng record-breaking achievements ang liga tulad ng pagkakaroon ng 12-team tournament, 200 million gate receipts noong 2013 at 52,000 fans na nanood sa opening day ng current season sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan noong October 2014. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, nangako ang Philippine Jiu-Jitsu team na gagawin ang lahat upang makapag-uwi ng gold medal para sa bansa sa kanilang nalalapit na debut sa Singapore Southeast Asian Games. May report si Ms. Arian Malyari. Puspusan ng pag-iensayo ng Philippine Jiu-Jitsu team para sa kanilang nalalapit na debut sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ito'y kahit hindi pa kumpleto ang lineup ng National Jiu-Jitsu squad na ipapadala sa Biennial Regional Sports Fest. Ayon kay Head Coach Alvin Aguilar, hindi nagpapatinag sa training ang mga National Jiu-Jitsu experts at nakalinya na rin ang mga international tournaments na kanilang lalahukan sa mga susunod na buwan. We're always training because whether or not nandito ito, there's a lot of other tournaments na sinasalian nila. They're preparing for there's the Pan Asians, there's the World Championship, we just finished the National. So there's always, with or without this competition, lagi sila nag-train because marami silang ibang sinasalian. Nangako rin si Aguilar na gagawin nila ang lahat upang makapag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas sa kanilang unang pagsabak sa SEA Games. Well, our goal, of course, is to get as many gold, but then we have to show everybody, huwag tayong kampante. Of course, the other countries aren't as advanced as us in Jiu-Jitsu, pero hindi tayo pwedeng kampante. Yung ibang bansa kasi mabilis matuto yung mga yan, and they have a bigger budget. But as of now, lamang na lamang tayo, I don't think they can get better in the next 2 years better than us. But it's up to us. Kung matalo tayo dun, will be our fault na talaga.
Ang 28th edition ng SEA Games ay opisyal na bubuksan sa Hunyo 5 at magwawakas sa Hunyo 16. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng Second PhilHealth Nationwide Fun Run nitong weekend. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Hindi naging hadlang ang masungit na panahon para magpatinag ang nasa libo-libong runners na makiisa dito sa PhilHealth Run Ready Check Up Go dito sa Quezon Memorial Circle. May temang ensuring universal coverage for all Filipinos. Layo ng PhilHealth na mas mapalawig pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya o check-up. Walang piniling estado sa buhay. Mapag-government employees, estudyante, bata o matanda, lahat ay nakiisa at nag-enjoy sa sports-filled weekend activity na PhilHealth Run. Nahati sa 4 na kategorya, ang 3K, 5K, 10K at 20K. Nakilala sa bandang huli ang mga tigasing runners ng one-day event. Pero hindi naman umuwing luhaan ang mga non-winners dahil may premyong ipinagkaloob rin sa kanila ang event organizers, bukod pa sa mga booths na nagbigay ng libreng check-up at souvenir items para sa lahat. Maraming salamat po kasi may mga events po sila na ganito po na pwede din po na for health po, then pwede din po makabenefit yung mga elite runner. Ang ganda ng services talaga. I experience also kasi nag-claim kami about PhilHealth. So, good, very good talaga. Continue working in this event. It's nice to be healthy and fit. Maganda, syempre, ano yan eh. Kumbaga, marami sa atin ngayon nagkakasakit ng mga high blood, mga diabetes. So, isa to sa magandang makbang para at least diba, maging healthy ngayon pala. Samantala, tiniyak naman ni PhilHealth NCR and Southern Luzon Vice President Shirley Domingo na magpapatuloy ang nationwide fun run sa mga susunod na taon. We're very happy kasi we exceeded our target. Yung target kasi namin dito sa NCR would be around 8,000. Pero it looks like it's more than 8,000 talaga kasi yung paid registered runners pa lang 9,700 na. And meron pang nag-register on-site. So lahat ng proceeds na ito, walang matitira sa amin kahit 5. Lahat to ibibigay sa aming mga identified beneficiaries nationwide. Bukod sa NCR, libu-libong professional at amateur runners rin mula sa Baguio City, Dagupan, Tuguegarao, Olongapo, Lucena, Lipa, Naga, Iloilo, Cebu, Tacloban, Davao at Coronadal ang nakiisa sa taunang PhilHealth Simultaneous Fun Run. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, Team Western Conference ang nangibabaw sa 2015 NBA All-Star Game. Sa pangunguna ni Oklahoma City Thunder point guard Russell Westbrook na nahirang na All-Star MVP, dinomina ng Western squad ang Eastern counterpart 163-158 sa larong isinagawa sa Brooklyn, New York kanina. Umukol si Westbrook ng 41 points, kulang ng 1 punto sa All-Star Game record na naitala ni legendary center Wilt Chamberlain noong 1962. Bukod kay Westbrook, kuminang rin para sa West si Houston Rockets shooting guard James Harden na tumikada ng 29 points, 8 rebounds at 8 assists, habang si Cleveland Cavaliers superstar LeBron James naman ang namulong sa atake ng East sa kanyang losing effort na 30 markers, 7 assists at 5 boards. Umalagwa ng hanggang 20 points ang bentahe ng West sa first half bago na itabla ng East ang laban 148 all, 4 minutes and 2 seconds remaining sa game clock. Pero sumagot si Harden ng isang 3-pointer para muling hawakan ng West ang driver's seat bago nagbuo ng back-to-back baskets para sa team Los Angeles Clippers point guard Chris Paul. Sa Biyernes ay muli mag-resume ang mga laro sa regular season ng NBA kung saan yung host ng Oklahoma City Thunder ang Dallas Mavericks, habang dadayo naman ang defending champion San Antonio Spurs sa Staples Center para sa matchup kontra Los Angeles Clippers. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ferdy Kalimag.
Kumumpleto ng 3-peat sa ATP Memphis Open si top seed Kei Nishikori ng Japan. Ito'y matapos na dominahin niya si second seed Kevin Anderson ng South Africa 6-4 at 6-4 sa finals kanina. 2 beses na nakabreak sa laban si Nishikori at isinelyo niya ang panalo sa kanyang ika-4 na championship point. Ito ang pang-8 career ATP singles title para kay Nishikori. Sa tennis pa rin, walang hirap na inangkin ni third seed Andrea Petkovic ng Germany ang titulo ng WTA Diamond Games Tournament sa Antwerp, Belgium. Kagabi ay hindi dumating sa laban ang kanyang championship opponent na si 5th seed Carla Suarez Navarro ng Spain dahil sa pananakit ng leeg. Ito ang pang-anim na career WTA singles trophy para kay Petkovic na magdadala rin sa kanya sa top 10 ng world rankings. Sa golf, pinagharian ni Brandt Snedeker ang Pebble Beach National Pro-Am Tournament sa California. Kanina ay pumalo ang 34-year-old American ng bogey free 5 under 67 sa final round upang magwagi siya ng 3 shots laban kay Nick Watney. Naagaw ni Snedeker ang driver's seat sa pamamagitan ng paghataw ng birdie sa 6th hole bago siya tuluyang nag-pull away sa laban. Nagsumite si Snedeker ng 4-day aggregate score na 22 under 266 at naibulsa niya ang top prize na $1.2 million. Sa football, patuloy ang impresibong performance ng FC Barcelona sa La Liga competitions. Kanina ay nagsalansan ng 5 magkakadikit na panalo ang Luis Enrique Mentor squad matapos na blankohin nila ang Levante 5-0. Unang umiskor sa laban si striker Neymar sa 17th minute bago tumikada ng 3 magkakadikit na goals si star forward Lionel Messi. Ang isa pang goal ng Barcelona ay nagmula naman kay striker Luis Suarez at ito ay nagawa niya sa 73rd minute. Dahil sa panalo, lumiit sa 1 puntos ang hinahabol ng Barcelona sa current La Liga leader na Real Madrid. At sa NASCAR, nakuha ni 4-time Sprint Cup Series champion Jeff Gordon ang karapatang okupahin ang unang pwesto sa starting grid ng Daytona 500 sa Florida sa darating na linggo. Ito ay matapos na magrehistro siya ng fastest lap sa first qualifying session kanina. Makakasama ni Gordon sa front row si 6-time Sprint Cup Series winner Jimmy Johnson. Ang unang 2 pwesto pa lamang ang napagdesisyonan sa qualifying format at ang natitirang 41 spots ay sa Bernis pa paglalabanan. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Telebisyon ng Bayan. Okay. Anong masasabi mo sa resign or resignate ni Malungkot kasi una-una yung success ng PBA, malaki yun na i-contribute niya rin eh. Malaki talaga. Pero bakit kaya, nag-resign sa all of a sudden? Well, ako tingin ko parang ano pa yung kanyang dapat ma-achieve. Parang wala na parang nagawa niya na in 5 years. Yung dapat na gawin na katulad niya ng isang commissioner na maibigay niya sa liga. Diba? So, ayun. For Senator. Ay! Ano ba? Hindi wala. Wala pa, matagal pa. Ha? Congressman. Congressman muna. Senator na. Senator agad. Pwede na. Hindi ba? Campaign manager ako niya. Hindi. Okay, so pagbabalik po natin mga kaibigan, kwentuhan naman po tayo syempre at makakasama natin si Haji Caaminio, yung inyong naririnig na magaling mag-report at nag-iikot-ikot ngayon sa mga teams para mangalap ng mga balita. Storya, balita, wala nang iba pa. Yan, di ba? Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Siyempre. Yun, no? Yun. Hey, welcome. Ako pala si Coco, pagkabagong gupit. Oo nga naman, bagong gupit ka. Coco. Ano? Coconut. Pandikoko. Pandikoko. Koko. Pwede. Buwasan mo, Haji. Ay, Haji, kumusta na? Kumusta? Kasi tinanong ko kanina si Meg. Ikaw rin naman. Kumusta ang Valentine mo? Yun. Dinner. Saan ang dinner? Sa QC lang. Okay, saan doon? Medyo konti rin eh. Pa-dinner lang.
Yan Boss Mandy, konti sa QC. Konti na yung mga bakanting restaurants. Marami dyan. Oo naman. I'm sure traffic dito sa Manila, no? Ay, grabe. Sobra yun. Ang haba ng pila. Labot ng siyam-siyam. Pero Bago ka ganun makapunta talaga. sa pupuntahan mo, 3 hours. Oo. Pero ganun talaga kasi, Valentine's Day. Lahat ng tao may pera. Sakto nga pala, no? Sweldo Oo, pa. payday weekend. Payday yan. Okay, teka, bago kung saan ba tayo mapunta. Oo paano, nga Meg? naman. Your Siyempre, call. if they Sige, want to gawin nila. send their questions via facebook.com, just type in facebook.com/PTV4Sports. At kung gusto po ninyong tumawag sa amin at marinig ang inyong mga tinig, pwede rin po kayong tumawag sa amin via our TM number 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Pero bago yan, si mapay natin, di ba? Si Ferdy. Si Ferdy, tawagan Ganda natin din si ang boses Judith niya. Caringal. Hanapin natin si Judith Caringal dyan. At magbibigay sa atin ng update about... Luzon leg na nga pala. Oo, malapit na Ng magsimula Ronda. yung the main event. Yes, ng Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ayan, nakadial na. Oo, pero siya nga pala Ferdy. ito sa mga gusto palang mag-tweet sa atin, tsaka mag-follow sa atin sa Twitter, meron tayong official Twitter page. Just type in PTV4_sports. PTV4_sports. Yan. Follow nyo na kami, guys. Dapat i-type in, mag-message sila sa atin dyan kasi dyan tayo magpapakontent. Yes, tama yun. Kaya nako guys, follow nyo na kami. Malay nyo. Yes, guys. Sa mga Yes, guys. Yun na. Guys. Sa mga... Okay, sige. So, alamin muna natin ang latest pagdating po rito sa nagaganap na qualifiers ng Ronda Pilipinas. Ngayon po sila nasa Luzon. At nandun siyempre nakatutok, first hand, katabi ang mga siklista. Na wala nang iba pang gagaling pa sa report na ito. Ni Miss Judith Caringal ng Sports Radio 918. Miss Judes, kamusta dyan? Yes, maraming salamat, Dennis. Natapos na po yung first stage of the two-stage Luzon qualifying ng Ronda Pilipinas 2015. Mga national riders ang namayani sa unang araw ng 136-kilometer trek from Tarlac Provincial Capital na nagtapos po dito sa Monasterio de Tarlac. Si Ronald Oranza ng national team, nagagaling lamang sa Asian Cycling Championships sa Nakhon Ratchasima, Thailand. At yun ay siyempre kumakarera na para sa Philippine AD Standard Insurance ang tinanghang stage winner sa karera sa araw na ito. Kasunod niya na tumapak sa finish line ang isang Cebuano na si Elmar Navarro. Dati rin pong kasama niya sa LBC team nung tayo ay may LBC team pa noong 2011. At tumatlong isa pang national rider na si John Paul Morales, fresh from a successful stint at the Asian Cycling Championship track competition naman. Ang ating pong karera ay Miss Judes, wala ata akong load. Naubos ata yung load ko. Sayang naman. Teka, ulit natin Ayan, si Miss Judes. Ayan, tinatawagan natin. At yes, Miss Judes, you're back sa linya. Go ahead. yes, okay. Dennis, tayo ay nasa road pa ngayon, ang Ronda Pass. Sakay-sakay ang mga kasama sa media, nagbibiyahe pa tayo, no? Papunta tayong Antipolo, kaya yung signal po natin nawawala-wala. Pero katulad ng sinasabi ko, nagkaroon tayo ng 13-man lead pack na nagsama-sama sa 22-kilometer mark ng ating karera, flat section pa doon sa baba. Pero nung umakyat na doon sa Ubang Baboy, na dalawang loop na inikot nila, nagkahiwa-hiwalay na, naging 9-man lead group. Eventually, habang natapos yung loop at umakyat na papunta sa Monasterio, 10 kilometers to the top, naging 3-man lead group na lang at ito na nga po mga natira, sina Oranza, sina Navarro at si Morales. At ang oras ni Oranza ay 3 hours, 32 minutes and 1 second, 16 seconds ahead of Navarro and 40 seconds ahead of John Paul Morales. Ang iba pang mga pamoso na tumakbo sa top 10 ay ang katulad ni 2011 champion Santi Barnachken, medyo nasa 40s na, pero sabi nga natin kaya pa, no? At na siyempre pinapangarap ni Santi Barnachken na mag-qualify sa national finals at siyempre isa pang hero
favorite para sa tour title. Kasunod niya si John Mark Camingaw, isa ring taga Philippine Navy Standard Insurance. Kasunod din sa pang-national rider in George O'Connor, Nelson Martin, Lionel Bio Carles, isa pong baguhan, Daniel Asto at Julius Mark Borchos, isa pa ring national team member natin. Pinakal na King of the Mountain and sprint champion din sa araw nito si Ronald Oranza dahilan sa mga puntos na nakuha niya pagtapak sa finish line at ganoon din sa isang category 1 climb 1 kilometer to the finish line. Samantalang ang labanan para sa junior division ay napangunahan ni John Jay Lampawog ng koponan ng 7-Eleven at ang under 23 competition naman ay nakuha ni Camingaw. Sa araw ng bukas ay magpapatuloy ang Ronda Pilipinas Luzon qualifying with a 102-kilometer trek from Antipolo to Antipolo, yung po mga bayan dyan sa Rizal, lalo na yung Teresa ang tatahaki ng mga riders. Meron tayong 79 riders all in all, 66 elite and junior, and then 66 under 23 and elite, 11 juniors, and 2 guest riders, female riders ang lumalahok po dito sa ating Ronda Pilipinas. Na kung saan 40 slots are at stake to join the early 40 riders who passed the qualifying in Visayas for the national finals come February 22 to 27. Para sa PTV Sports, maraming salamat, Judith Caringal, Sports Radio 918. Alright, thank you very much, Miss Judith Carial ng Sports Radio 918 yung report. Yes. Maraming fresh faces ngayon, ha? Marami. Tapos si Ronald Oranza ng Philippine Navy ang siyang bulsa ng unang stage. Sa stage 1. Luzon. Okay. Bukas, Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Sino ang pinakamabigat na kalaban natin so far? Ito, ano pa lang kasi ito, may qualifying. So, mga local riders. Yung talagang main event, yung Feb 22 hanggang 27. Ayan. So, around that time, siguro daily makakagawa na tayo ng Update Yes. with our Okay. cycling. Sige. Alright, punta naman tayo sa call. Tawag tayo. Hindi, Facebook muna kasi nakakalimutan ko yung telepono natin dito. Maraming salamat. Bibigyan ko ng jacket. Nandito yung Alright, muna tayo Facebook from Ruel Dawal. Sabi Sir Dennis, kailan po makakabalik si Sunny Thaw sa paglaro sa Alaska Aces? At kamusta na rin po yung ibang injured ng Aces? Tanungan natin si Coach, si Coach, sino ba? Coach Alex. O sinong ma-text natin? Mukhang wala tayong call ngayon. Nakalimutan ko. Oo, sayang naman. Pero anyway, sa mga, Facebook. Coach Alex Compton or si... Oo, kasi di ba madaming injured sa kanila. 4. Nanonood sa atin madalas, di ba? Si Coach, Louie Alas. Ay, oo. Suki. Diba? Suki. Alright. Sige, magbasa ka pa ng ibang Okay, from J. Coloradok, sabi niya, gandang gabi mga idol. Ano na po balita kay Boom Boom at may pag-asa na po bang lumaban si Prince Pagara sa World Champion? Pabati po ako sa kaibigan ko Ernesto Nivaliza ng Taguig City. Si Boom Boom Bautista mukhang pa-retire na. Because nung last time na nagpunta tayo ng Davao, nakakapagawa natin yung mga handlers niya. At ang sabi is that sa ngayon, si Boom Boom ay busy bilang conditioning coach ng, I think parang Army, Philippine Army, dun sa may South, So, medyo nag-i-enjoy siya rin sa ginagawa niya. And most likely, baka yun na yung maging, pagkakaabalahan niya. Yun na, yung parang so, ngayon, tatakbo ng career. Mukhang malabo na yung pag-boxing kay Ray Boom Bautista. Yun. So, ayun. Alright, punta naman tayo kay Kels Belieza. Sabi niya, good evening po. Tanong ko lang po, ano na po balita kay Wesley So? Well, Wesley So, yun, nagka-campaign abroad as an American player. Yun nakakalungkot doon. And tumaas na yung rating niya. Actually, ito nga, nakita ko siya, mga kalaban niya rito, mga mabibigat no? Oo. Mga mabibigat yung mga nakakalaban niya rito sa yung huli, yung Tata Steel. No? Kaya lang, nalungkot ako sa nakita ko.
Nalungkot ako dahil kung titignan mo, ayun, number 1 player natin supposedly. Naging ano? Direk, pwede mo nga pakita to? Yan yung nagiging issue kasi ngayon di ba? Oo, ayan tignan mo. Yung... Represent ng country, hindi na Philippines. Ayan. Nakakalungkot, Wesley So, tapos American flag. Kaya nga Alam mo to, na-cover ko to. Ano pa lang ito, 11 years old. Sa may Tagaytay. Yung Battle of Grandmasters. Ano pa yun, medyo chubby pa si Wesley So. Nakakatuwa nga dahil nung mga time na yun, sinasabi sa atin na GM Eugene Torre na etong batang to, Dennis, yan ang magiging future ng Philippine chess. Well, apparently, naging future ng United States. American chess na. Chess. Pero naman, pa rin siya, alam ko, dual citizen pa rin itong si Wesley So. Ang talagang pinalitan lang is yung kanyang chess club. So, hindi naman yung talagang parang sa atin o sa basketball na naturalize. Naturalize. Iba yun. Ganun, iba yun. Pero tumaas ang rating niya, nasa 2,788 na siya. Number 7 siya. Wow. In the world. Oo. Sa top 100 standard. Yan. Sayang. Pero anyway, nako. Oy, by the way, maraming salamat kay Coach Louie Alas, no? At si Sunny Tons hindi pa raw maglalaro. While si JV Casio, game day decision. Ayun, parang day-to-day na rin yan. Yung tinatawag sa NBA na day-to-day. Si Calvin kasi nagka-flu lang. Pwede na rin, no? Nagka-flu lang si Calvin. So Parang probably... uso mo yun, Uso. Ako nga meron Pero paigi ka na, di ba? Uulan. Tapos medyo iigi pero parang ang tagal Siguro ganun talaga pag sa edad Alright, kay Maki Manales, sabi niya, good evening po mga idol. Tanong ko lang po, if may trade sa Ginebra this conference or next conference. Ano po pala update kay James Forster. Pabati din po yung group namin ng Ginebra Die Hard fan. Maraming salamat po. More power to your show. Yan. Tanong ko nga kayo, mga Ginebra fans. Dapat send nyo nga sa namin, sa Facebook namin, at kaya sa Twitter. Pwede sa Twitter. Kung ngayon tatanungin, isang player na dapat i-trade at para kanino? At saka sino? Kaya nga, isang player. Ginebra fans. Sige nga, tingnan natin. Kung ano ang kanilang palagay sa wala pa wala naman dahil in a way, kagabi talo sila sa talk and text, pero... Malapit. Madikit yung laban. Lamang sila ng 17. Hinabol. Hinabol yun. Second quarter. Tapos natalo ng 1 point. Diba? 104-103. Sa akin naman, ko sa Ginebra, sa management lalo, na nangyayari yung ganon. Talo sila. Hindi na masama yung naghabol ng 17. Talk and text. Oo. Kasi malakas sa pupunan ng token text. Oo, magaling naman yung tumalo sa kanila Kasi syempre, hindi naman pwede sabihin na okay na. Token text naman yung tumalo sa atin. Syempre, hindi sila contented about it kasi gusto nila maging number 1. Gusto nila manalo ng champion. Learn from it. Ang mabigat doon, tinambakan sila ng token text. Yun ang mabigat doon. Yung tinatanong pala ito kay James Forrester, hindi kasi masyado nagagamit kasi 6'6 sa guards Di ba? Ang dami nilang guardia. And even si Rodney Brondial. Meron sila mga malaki. Ngayon, import nila pareho sila ng posisyon, di ba? Kaya nga, isa pa yun. Mike Danigan. Siksik na, may Josh Orbistondo pa. Parang gumagaan ang loob ni Haji. Di ba? In-explain natin yung mga positives ng Ginebra. Haji, break muna tayo, Meg. Pero siguro, basa muna tayo para hanging question muna. From Nats XD, sabi niya, Sir, Ma'am, sino po ba ang import ngayon ng SMB? Siyempre. Subukan nga natin tawagan si Coach Lay. Makibalita tayo sa kanya. Papalitan ba? Susubukan na namin yan. Papalitan ba o hindi? Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Siyempre, yung hanging question natin, sino ba ang bagong import ng SMB? Well, sa ngayon, yung dati pa rin, si Roberts pa rin. Oy, by the way, Mr. Roberts noon. Get well soon. Ganda ng segue, Di ba? Sana yung, alam ko yung pag-rebound mo sa yung pinagdaanan, kasing galing yung rebounding ni Roberts. Ayan. Pero hindi katulad ni Roberts, ikaw ay magwawagi.
Si 0-3 pa lang si Robert. Pero, Boss Robert, get well soon. Okay naman daw. No, yung mga nakakwentuhan natin na malapit sa kanya, so far, Okay na siya. Nakaka-recover naman. Nothing to be Worried worried about. Yes. Yeah. Okay. Alright, from Michael. Teka, yung import muna. Kasi nababalita na si AZ Reed. Yes, yung former import na Rain or Shine. Oo. Yun ang ipapalit. Now, I learned na si AZ Reed ata, kasi di ba ang nagbanggit ata si Coach Yeng Giao. Sabi niya na tumawag sa kanya si Boss Robert at sinasabi nga na tinatanong kung pwede ba si AZ Reed, pwedeng i-release niyo para magamit namin. So, okay naman sa Rain or Shine. Now, ang balita ko is that si AZ Reed actually kukunin na San Miguel para sa third conference. Sa third pa. conference. Hindi this conference. Pero, kung si, si Roberts, nyari, next game, talo uli. Baka mapilitan na uli na Magpalit. gamitin ng mas maaga itong si AZ Reed. AZ Reed. Kasi officially, released na siya eh. Oo. Diba? That's according to Cheryl Reyes. Ayan. So, sino ba ang team manager? Ang kaibigan natin, si Coach G. Abanilla, si Boss Coach G. Abanilla. Text lang natin, ha? Oo. Hanap Kung tayo. pwede. Coach! Si Coach G. Coach, where na you? Okay, basta muna tayo habang hinahanap Sige, yan. yes. Michael John Lovett, sabi niya, good evening mga idol. Ask ko lang po kung sino nanalo sa Game 1 ng PBA D-League at mga trade rumors po sa PBA. Ay pinakawala na po ba ng NY Knicks si New York Stoudemire? Knicks. Babati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Thanks and more power sa show nyo. Ayaw daw may But happy. Ni Carmelo. Ba't happy? Happy ang nanalo. Happy! Again! Happy yung nanalo. Ayun. ang mini PBA nga daw eh. Oo. Tsaka, ang isa pang maganda dyan, si Ray Parks ang D-League MVP. He was named the D-League MVP. Ay, why am I not surprised? Oo. Tapos happy pa yung nanalo kanina. So, Doble happy si Parks. Doble happy si Parks, di ba? So, ang tanong dyan, papasok naman ng PBA. Well, yan Si na. Ray Parks. Sa mga susunod na kabanata. Sabi nga niya siya, ang talagang alam niya, feeling niya, pwede siya NBA. Mas lalo sa PBA. Okay. Tapos yung nagtatanong naman tungkol kay Amaris Stoudemire, ay buyout na raw. Buyout na lang. Yes, may buyout agreement na yung New York Knicks kasi nagpapabata sila. Kaya nagpapabata, I mean, na kumukuha sila ng mga batang-batang player tapos magde-develop sila. Yung mga medyo may pa-senior citizen na, tinatanggal. Oo, tsaka di ba, Amaris Stoudemire has battled injuries A lot of recently, di ba? Kaya though si Carmelo Anthony, nalulungkot siya. Dahil Parang ayaw iba-buyout pa niya, oh. Parang ayaw pa nga niya, pero syempre nalulungkot lang siya na isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan, si Amaris Stoudemire, ay iba-buyout. Aba, best friend. Ng New York Knicks kasi. Negosyo to eh. Oo, si Amaris Stoudemire naman kasi gusto naman maglaro para sa playoff caliber na team. Wala na siyang patience para mag-antay pa ng Oo. rebuilding. Kasi yung New York Knicks nasa 10 wins against 43 losses eh. Wala nang pag-asa yan, ha? Oo, si Coach Phil Malabo Jackson medyo na-challenge doon sa pagiging general manager or vice president President pala. Oo, si Phil Jackson. Oo, siya na pa. Pero alam mo, like gusto nila palitan lahat ng mga bata. Pero may advantage yun pag veteran ka eh. Oo, though hindi na. Oo, kasi yung average kasi ni Amaris Stoudemire ngayon nasa 12 points na lang, unlike Bumaba. before na talaga 20 plus. So, kumbaga yung pagiging effective ni Amari hindi masyadong nagagamit niya. Ano kaya si Phil Jackson? Ma-challenge kaya yan next season na ako na magko-coach? Yun nga yung Sana. gusto ng iba eh. Tapos, parang kay Greg Popovich na siya yung nagko-coach pero meron siyang Siya yung mando. president ng basketball operations. Diba? Kaya wala makikialam. Kasi nga naman kung coach ka, pero meron yung mga player, may bossing. Ako rin, bossing ko yung bossing nyo. Hindi mo alam kung sino yung papakinggan. Kumbaga, alam mo ng mga player sa NBA. Di ba? Pagka medyo tinopak. Oo, may top-up to. Kakasakalan pa nga ng coach eh. Pero pag alam mo na yung coach mo, yun din yung GM mo, bot chip mo yan,
wala ka na. Dude ka na. Yes. Yes. Sabihin ni coach. Basta sa ngayon, si Derek Fisher pa rin. Kapag magagalit ka sa coach, galit ka, sumbong ka kay Botchip. Okay yun. Ikaw na rin yun. Tama yan. Ayun, update kay Amaris Staudemeyer. Yun, galing talaga ni Haji. Nanonood talaga. Okay, from Robin Holmes, sabi niya, mga idol, si Wayne Chisholm na po ba ang import ni Rainer Shine Paano Nanalo eh. Nanalo sila sa Pure Foods eh. Tinalo pa, Pure Foods. Tsaka diba sabi sa interview natin kay Coach Yeng, sabi bibigyan pa daw nila ng mga dalawang laro. Oh, nanalo. Si Jackson. Nanalo pa. Isa na. So medyo, teka muna. Atras muna tayo. Ang ano kasi dyan, Danger, pag pinalitan nila, magbabago na naman yung feel. ng Chemistry na naman, yung issue. Yun din yung sinabi ni Coach Yeng. Sabi niya, mahirap daw na magpalit na naman ng player kasi sa chemistry issues. Fit na naman sa system. Kaya titingnan Saka pa daw. nanalo naman sila with Jackson eh, so okay lang yan. Titingnan pa. Teka, balikan ko lang yung NBA, yung slam dunk contest. Sa pala doon. Ayo. Si Zach Lavine. Tanong ko sa'yo, kasi sinasabi nila, parang kino-compare kay Vince Carter. Vince Carter. Oh, yun. Tama. Parang kasing... Kasing galing? Ako, iba yung Vince Iba ang Carter. Vince. Iba. Pero, yung ginawa magaling ni... Zach Lavine. Yung ginawa niya pang, kumbaga sa pang PlayStation eh. Pero pare-pareho eh. Di ba? Di ba? Under, between the, windmill. Correct. Pare-pareho. Iba lang yung katama sa board. Para sa akin, incomparable naman. Di ba? Malayo. Hindi pa. Iba ang Vince Carter talaga nung slam dunk. Windmill 360, doon lang ako nakakita. Oo. Di ba? Oo, tama. Dati, si Dominic Wilkins, windmill dunk. Tapos 360 yung mga kalaban niya. Pinag-isa ni Vince Carter. O si Dominic, tinalo naman ni Spud Webb. Iba naman kasi yun. Maliit naman yun. 5'5" ba? Di ba? Slam dunk. Pinakamaliit na slam dunk competitor. Okay. Maganda yung ginawa niya. Maganda yung ginawa ni Zach Lavine. Maganda. Impressive naman. At saka, I think one of the most competitive slam dunk contests na nakita ko. Yes. Itong year na to, correct. Alright. From Nats De Vera, sabi niya kailan maglalaro si Simon at makapaglaro po ba si Yap sa next game? Okay, sige. Tanong natin. May mga sumasagot sa atin dyan eh. Para may confirmation tayo. Pwede ba naglaro na si Simon last? Hindi ba naglaro? Oo, kasi wala naman na yung issue sa box passes. Ang alam ko last time, teka, kasi hindi ko na Valentine. I-share ko lang, nung nasa airport ako, nandun ang team ng Raynor Shine at saka na Pure Foods. Pinagkaguluhan ko si Yap, James Yap. James Yap, yan si Pingris. Mark Pingris, si Cap. Ay, kasi naglaro sila sa Dipolog. Dipolog, Zamboanga. Ay, eto, basahin ko lang tong kay Ken Carino, how to claim DTC Mobile daw. Di ba siya nanalo nun sa Facebook? Sige, Ken, ang gagawin ni Mego kaya ni ni Haji. Pwede niya i-claim dito sa studio. Doon na lang kasi yung phone nandun sa DTC. Okay. So, yung address ng DTC dyan sa may Ermita, ibibigay na lang namin sa'yo, Ken. Tapos, puntahan Claim mo na niya lang doon. Okay, right. Dala ka ng ID. Yes. And make sure na yan yung pangalan mo talaga, Ken, ha? Ikaw talaga yan, ha? Kasi, pag may umangkin na iba, patay si Ken. Patay si Ken. Oo, yung... Sayang naman. Klase pa naman yung cellphone. Sige, sasend natin sa kanila yung address. Ken. Then, Ken Carino. Alamin muna natin yung address, tapos natin. I-send natin kay Ken Carino. Ang winner na napakagandang DTC phone. Correct. Oo. alright. Wala nga si Teka, di nga naglaro si Peter Simon, Okay. Sige, pero in the meantime, basahin muna natin yung sa Facebook. Twitter, wala ka bang messages Twitter? Okay, sa Twitter wala pa. Pero sa mga gusto po mag-tweet sa atin, mag-post po ng question sa Twitter, just type in PTV4_sports. Magkakadikit po yan. Eto, may nag-tweet sa atin, galing kay Maki Villena. Mga idol, kung ako tatanungin si Japet for Abueva, tapos kunin nila, yung reaction. Yung tapos, nila. kunin nila si Van Opstal ng Lasal para buo pa rin yung Twin Tower ng BTS. Arnold Van Opstal.
Kung ako Alaska. Kung ikaw Alaska, bibitawan mo si Abueva? Siyempre, ako hindi. Iba yung ano no? Sipag. Oo, kung Japet, pwedeng dagdagan mo ng Dagdagan pa ng konti. For future draft picks, mga ganun. Talaga, tingin mo, i-trade mo si Abueva, nagdadala nga siya ng... Hindi, kung kunyari, ayaw na ni Abueva, sabi niya, gusto trade nila ako, ayoko na sa inyo, mga ganun lang. Pero ano lang to fantasy draft lang. Fantasy draft lang. Fantasy trade lang itong ginagawa natin. Yes, meron pa? Okay. From Arlen Justice, sabi niya, may balita na po ba sa composition ng Gilas 3.0? 3.0. Gilas 3.0, Alam ko sa SEA Games pa lang yun muna, si Pero wala pa talagang mga napipili. According to I know- Coach Tab, may 50 na sa pool. Oo, choices. Oo, choices. Pero nagbabank siya sa mga big men Oo. Mga matunog na pangalan. Teka, sandali si Peter Jun Simon hindi pa raw nagpa-practice. Hindi pa. Mula sa source natin. Wala pa. So, wala pa. Oo, yan. Ano yun? Yung sa Gilas, yung sa SEA Games pa lang, yung pinagtutuunan ng pansin. Pero yung mga matutunog na pangalan, Junmar Fajardo. ay yung mga kadet to Yung sila Van Opstal. Nandun si Van Opstal. Oo, tapos si Moala, si Ray Parks. Yan, sila pa. Si Kike Ravena. Sino pa? Yun yung mga matutunog ngayon na pangalan. Tapos si Kobe Paras kasi naglalaro pa sa Amerika. Pero isa siya sa mga kino-consider. Sabi naman ni Kobe, kung walang conflict, pwede siya mag-represent. Okay. Ako naman, ito. Tsaka 50 na ikakat pa yun di ba? Medyo pa yan, malayo pa. Malayo pa. Ako, dapat siguro parang maging try out yung PBA All-Star game. At least for one game. Kahit na syempre para sa mga fans yan. Sa March 5 to 8 yun. Diba, if we will think about yung overall, in general, yung gusto ng mga fans, diba? At saka yung gusto na makita during the game, yun talagang action-packed, diba? So, if we can make yung players na parang aware na, mukhang panggilas to si Tab Baldwin manonood. Ando sa gitna. Magpakita ang ka na. Lalo silang gagalingan nila. Diba? Hindi, tsaka yun yung rare time, the only time in a year na yung top players maglalaro magsasama-sama, correct. in one game. Yes, diba? tama yan. So, syempre, importante dyan yung reaction ng isang player sa kakampi niya. Kung magsasabay sina Acid, Slaughter, Jun Magpahado, paano yung pagsasabay nila, paano sila mag-react. Diba? So, yun. Yes. Okay, pinauwi na tayo. Oo nga kanina pa 10 bits na naman, 10 bits. Hindi ko pinapansin. Alam na. Siyempre, maraming salamat sa View Blends Pampered Pooch, available at Express Dog in the City and leading pet store nationwide, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Villa Sarah for Hookup Watches, Mr. D. Friend ng California Bowl, St. Luke's Medical Center, Dermosetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Fred Couture. Mula kay Bernard, yes, ang official Twitter account po natin, PTV4_sports, PTV4_sports, i-follow nyo na po kami dyan. Maraming salamat po sa mga taga Marikina City, sa De Los Santos family, kay Aiza, kay Owen, kay Tita at Tito, na nanonood sa atin. Maraming salamat po sa mga Tagaliano po sa Caloocan City, sa Pantua family. Maraming salamat sa Tangub City, sa Misamis Occidental, and of course, kay Mama, kay Papa. Hello, I love you. Kay Julius Isamboron, thank you so much. Okay, ako naman, ang Josel de Guzman ng Globe. Maraming salamat. Mr. Ronald Dulatre ng NLEX Amis Tumang ng Amazing Playground namin. Mr. Katan, hindi pa kita nakikita for Di ba dapat this week? this year. Oo. Pasyalan nga natin si Mr. Amis Tumang. And syempre, my wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, kay Mami G, Daddy Dan, kay Mama Lau at kay Mami Base. Maraming salamat. Okay, so we hope you enjoyed ang ating pong Monday edition ng ating program at Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Megs Yozon. Haji Camino. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.